Ako si Lea Mendez. 46 na taong gulang. At nakatira ako sa isang tahimik na bahagi ng Metro Manila. Isang syudad na malaki at magulo. Ngunit kung saan ang buhay ko ay kasing sikip ng isang maliit na kulungan. Ilang panahon na ang nakalipas. Nagbago ng radikal ang buhay ko. Nagsimula ito noong araw na namatay ang asawa kong si Arthur. ORT. Dahil sa biglaang atake sa puso. Walang babala. Biglaan at ganap na hindi inaasahan. Tinawagan ako ng ospital para ipaalam ang balita. Namatay si RT na nag-iisa. Nangyari ito matapos siyang gumugol ng isa na namang weekend sa rest house niya sa Batangas. Ang lugar na iyon ay hindi ko kailanman pinayagang bisitahin sa loob ng 20 taon. Ang bahay na iyon ay isang misteryo para sa akin. Isang nakasarang espasyo. Eksklusibo. Halos sagrado. Ngunit para lang sa kanya. Naalala ko na ibinaba ko ang telepono at umupo ako ng tahimik. Nakatingin sa sahig. Na para bang hindi ko palubusang naunawaan ang narinig ko. Hindi ako agad umiyak. Mas matindi ang naramdaman kong kawalan kaysa sakit. Si RT ay hindi mapagmahal na tao. Hindi siya maalalahanin. O malapit. Siya ay isang taong may maraming patakaran. Regulasyon. At awkward na katahimikan. Ang aming relasyon ay natunaw sa isang malamig na rutina na puno ng pagkawala. Nasasanay na akong hindi nagtatanong. Hindi nag-aalok ng opinyon. At hindi humaharang sa kanyang daan. Ngayon, sa kanyang pagkamatay, hindi ako sigurado kung siya ba ang pinagluluksa ko. O ang lahat ng nawala sa sarili ko. Kahit umiyak ako sa libing, ang totoo kong naramdaman ay hindi kalungkutan. Ito ay parang pagkalito na maihalong matinding kaluwagan. Isang bahagi ko ang nakaramdam ng pagkakasala dahil hindi ako lubos na nagdurusa. Hindi ako nagluluksa para sa isang lalaking nagparamdam sa akin na invisible sa loob ng mahigit 2 dekada. Si RT ay mapagkontrol. Siya ang pumipili ng mga damit ko. Nagkokomento sa paraan ng pagsasalita ko. At nagdedesisyon kung kailan lang ako pinapayagang bisitahin ang mga kapatid ko. Lagi siyang may huling salita. Isa lang akong figura sa likod ng kanyang maingat na inayos na buhay. Hindi ako nagtrabaho. Sabi niya, hindi naman daw kailangan. Sapat na raw ang sweldo niya para sa aming dalawa. Ngunit ibig sabihin din nito ay wala akong kalayaan. Walang boses. At walang karapatan. Sa tuwing nagmumungkahi ako ng kahit ano. Sasagot siya ng maikling parirala. May nakatagong paghamak sa likod ng isang tuyong ngiti. Kaya't dahan-dahan akong naglaho. Ngayon, sa harap ng kanyang kawalan, nagsimula akong marinig ang isang bagong tunog sa loob ko, katahimikan. Hindi ang katahimikan niya, kundi ang akin. Ang katahimikang matagal kong kinulong. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong gusto nang magsalita ng katahimikang ito. Si RT ay may-ari ng isang rest house sa isang liblib na bahagi ng Batangas. Malapit sa isang dalampasigan. Minana niya ito mula sa isang tiyuhin bago pa kami magkakilala. Mula sa simula, nilinaw niya na iyon ang kanyang pribadong taguan. Tuwing weekend, umuuwi siya doon. Sabi niya, kailangan niyang mag-disconnect. Mangisda kasama ang mga kaibigan. O may men's business. Hindi para sa iyo ang lugar na iyon. Paulit-ulit niyang sinasabi ng kaswal. Na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ni minsan ay hindi niya ako inanyayahan sa loob ng mahigit 20 taon ng kasal. Sa una, nagalit ako. Pagkatapos ay tinanggap ko. Naging ako ang asawang nananatili sa bahay. Naghahanda ng kanyang damit para sa Lunes. At hindi nagtatanong kung binabanggit ko ang rest house. Nagpapalit siya ng usapan. Kung nagpapahiwatig ako na gusto kong makita ito. Tatawa siya. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na iyon ay naging simbolo ng lahat ng itinatago niya sa akin.
At nang hindi ko alam, ito rin ang naging susi sa lahat. Nang kailangan kong matuklasan tungkol sa sarili ko. Nang mamatay siya, alam kong pupunta ako roon balang araw. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Isang linggo pagkatapos ng libing, umupo ako upang ayusin ang kanyang mga gamit. Gusto kong magsimulang mag-alis ng laman ng mga drawer. Magsara ng mga kabanata. At alisin sa bahay ang lahat ng amoy ng kontrol at ng nakaraan. Sa isang plastic folder, nakita ko ang mga dokumento para sa rest house. Ang titulo, mga utility bill, at record ng bayad sa maintenance. Lahat ay nasa pangalan pa rin niya, na hindi ko ikinagulat. Ngunit ang paghawak sa dokumentong iyon ay parang pisikal na paghawak ng isang piraso ng aking pagkakakulong. Sa unang pagkakataon, seryoso kong pinag-isipan ang pagbebenta nito. Hindi ko gustong panatilihin ang anumang nagpapaalala sa akin ng mga nag-iisang weekend na iyon. Ang mga tahimik na hapunan sa linggo ng gabi. O ang mga paulit-ulit na palusot. Masyadong maraming sakit ang kinakatawan ng bahay na iyon. Plano kong dalhin ang mga papel sa opisina ng abogado. At simulan ang proseso ng pagbebenta sa lalong madaling panahon. Ngunit bago gawin iyon, naramdaman kong kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil kailangan kong ako mismo ang magsara ng pinto na iyon. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko roon. Ngunit alam kong handa akong harapin ito. Umalis ako ng maaga isang Sabado ng umaga. Mag-isa. Nag-impake ako ng backpack na may tubig. Maliit na merienda. Isang notebook. At isang lumang susi na nakita ko sa ilalim ng drawer niya. Hindi ko alam kung gumagana pa ito. Ngunit kumapit ako rito na para bang isa itong huling imbitasyon. Ang daan patungo sa bahay ay makipot. Napapalibutan ng matataas na puno at makapal na katahimikan. Sa bawat milya, sumisikip ang dibdib ko. Nang dumating ako, huminto ako sa harap ng gate na bakal at pinatay ang makina. Malakas ang tibok ng puso ko. Walang nakaparadang sasakyan. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. May mga bagong sulat sa mailbox. Bagong gupit ang damo. At may mga senyales ng madalas na paggamit sa driveway. Dahan-dahan akong lumapit. Hawak ang susi. At huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba ang gate o kakatok sa pinto. Hindi ko nga alam kung may karapatan ba akong maging doon. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagtutulak sa akin na sumulong. Hindi na pag-aari ni RT ang lugar na ito. Isa itong espasyo na sa wakas ay may access ako. At tatawirin ko ang hangganang iyon. Nang tumawid ako sa pangunahing pinto, natigilan ako. May mga damit na nakasabit sa likod ng deck. Isang basket ng mga laruan sa tabi ng fireplace. At amoy ng nilutong pagkain ang lumulutang sa hangin. Hindi ito mukhang bahay na inabandona o isinara sa loob ng ilang araw. Sa kabaligtaran, mukha itong tinitirhan. Isang tahanan na may sarili nitong ritmo. Malinis ang sahig. May vase ng sariwang bulaklak sa dining table. At isang maliit na bisikleta ang nakasandal malapit sa bintana. Ang lahat ng ito ay lubos na nakagulo sa akin. Ang una kong naisip ay may nanira at umuko pa nito. Ngunit walang katuturan iyon. Wala sa mga ito ang nagpapahiwatig ng pagsalakay o kaguluhan. Sa kabaligtaran, may kaayusan. Maliit na detalye. Buhay. Tumayo ako ng tahimik. Hindi nangangahas na sumulong. Ito ay nang marinig ko ang mga yabag sa hallway. At isang malambing na boses ng babae ang tumawag. Nang natural. RT. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako ang hinahanap ng boses na iyon. At bigla kong nalaman na ang bahay na ito ay hindi lang nagbabantay ng mga sekreto. Ang bahay na ito ay may nakatira. Kumatok ako ng mahina. Kahit na ang puso ko ay tumitibok na para bang sasabog sa dibdib ko.
Hindi pa lumipas ang 5 segundo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At isang batang babae. Marahil ay 28 taong gulang. Ang lumitaw na may tiyan na malinaw na umbok dahil sa advance na pagbubuntis. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagtataka at pagdududa. Na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ako nandoon. Sinuri niya ang mukha ko. Ang damit ko. Ang mga kamay ko. Sinusubukang makahanap ng paliwanag. Bago pa siya makapagsalita. Nagtanong siya ng maingat. Sino po kayo? Sa sandaling iyon. Naunawaan ko na ang presensya ko doon ay malapit nang bumagsak ng isang bagay. Sinabi ko sa kanya ang pangalan ko. At pagkatapos ay idinagdag ko sa isang matatag ngunit kalmadong boses. Ako ang asawa ni Artie. Lumaki ang kanyang mga mata at lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon. Umatras siya. At mas binuksan ang pinto. Nakatingin pa rin sa akin. Tahimik siyang nagpahiwatig na pumasok ako at tumabi. Ang loob ng bahay ay mas nakakaengganyo kaysa sa labas. Huminga ito ng tahanan. Intimidad. At rutina. Naglakad ako sa loob na parang isang estranghero. Umupo ako sa sofa habang siya ay umupo sa isang upuan na nakaharap sa akin. Tulala pa rin. Ang babaeng nagpakilala sa sarili bilang Christine Reyes ay hindi mapigilang tumingin sa akin na maihalong pagkalito at pagkabalisa. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa kanyang tiyan. Na para bang naghahanap ng proteksyon mula sa isang katotohanan na hindi pa siya handang marinig. Nang kumpirmahin ko na 1 linggo nang patay si Artie. Tinakpan niya ang kanyang bibig at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na akala niya ay nasa business trip si Artie. At babalik siya kinabukasan. Walang nag-abiso sa kanya. Walang nagsabi sa kanya ng anuman. Para sa kanya, buhay pa si Artie. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Nakatingin sa sahig. Inalok ko siya ng tissue mula sa aking pitaka. At pagkatapos ng ilang minuto ng pagbabahagi ng katahimikan, nagsimula siyang magsalita. Inamin niya na may relasyon sila ni Artie. Sa loob ng halos 4 na taon. Sinabi ni Artie sa kanya na single siya, na madalas siyang maglakbay para sa trabaho. Kaya't bumibisita lang siya tuwing weekend. Inalagaan siya ni Artie at pinaramdam sa kanya na ligtas. Nakikinig ako ng tahimik. Nang walang reaksyon. Ang bawat salitang sinasabi niya ay isang matinding suntok. Isang paralel na buhay. Ibang babae. Ibang tahanan. At ako. Ang invisible na asawa. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Hindi ko siya gustong atakehin o sisihin dahil ang sakit niya ay totoo. Dalisay. At pareho ng sa akin. Siya rin. Ay naloko. Nakaramdam ng pagtataksil. At lubos na nasira. Tiningnan niya ako sa mata at sinabi. Halos takot. Hindi ko alam na kasal siya. Sumusumpa ako. Kung alam ko lang. Hindi ko sana pinayagan ito. At naniwala ako sa kanya dahil walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang boses. Puro sakit lang ng puso. Pagkatapos, tumayo siya ng may kahirapan. Naglakad patungo sa isang aparador sa pasilyo. At bumalik na may hawak na isang kahon ng mga larawan. Ibinigay niya ito sa akin nang walang salita. Sa loob ay may mga larawan nilang dalawa sa beach. Sa mga restaurant. At maging sa sala ng mismong bahay na ito. Magkayakap. Nakangiti. Tulad ng isang tunay na mag-asawa. Nakakita rin ako ng mga birthday card na nilagdaan niya. Mga sulat kamay. At maliliit na regalo. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang kasaysayan na wala akong alam. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan ko. Ngunit hindi ako umiyak. Masyado akong natulala para mag-react. Ang alam ko nang walang duda ay ang araw na ito ay magiging tanda ng bago at pagkatapos sa buhay ko. Dahil wala sa akala kong alam ko ay totoo na.
Ikinuwento ni Christine sa akin na nagkakilala sila ni Artie sa isang coffee shop sa downtown, kung saan nagtatrabaho siya bilang barista. Pumasok daw si Artie isang umaga para magkape. Sabi niya, mabait daw si Artie. Hindi mapigilang tumingin sa kanya. At pagkatapos ng ilang pagbisita, nagsimula siyang manligaw ng banayad. Ayon sa kanya, si Artie ay charming, magalang, at kahit malambing. Nagsalita si Artie tungkol sa kanyang di umano'y trabaho bilang sales rep, ang kanyang patuloy na paglalakbay, at kung gaano kahirap panatilihin ang isang relasyon. Sa kanyang lifestyle, hindi niya binanggit na kasal siya. Hindi niya binanggit na mayroon siyang ibang buhay sa lungsod. Habang nagsasalita si Christine, naramdaman ko ang isang bahagi ko na tahimik na nababasag. Bawat detalye, bawat kasinungalingan na kaswal na sinabi ni Artie ay parang isang invisible na sampal. Inamin niya na sa una, paminsan-minsan lang silang nagkikita. Tuwing ilang weekend lang. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-propose si Artie na gawing formal ang kanilang relasyon. Bumili sila ng mga kasangkapan ng magkasama. Pininturahan ang bahay. At pinag-usapan ang pagkakaroon ng mga anak. Ipinangako niya sa kanya ang isang kinabukasan. Isang pamilya. Katatagan. At naniwala si Christine sa kanya. Tulad ng ginawa ko taon na ang nakalipas. Ang parehong mga salita. Ang parehong pag-asa. Dalawang babae. Isang kasinungalingan na pinanatili sa loob ng maraming taon. Kumuha si Christine ng isang maliit na kahon mula sa kabinet at maingat na ipinakita sa akin. Sa loob ay may isang peres ng baby booties, isang rattle, at isang puting onisi na may drawing na bituin. Sabi niya, binili nila ito ng magkasama 1 linggo pa lang ang nakalipas. Sa isang tindahan. Tuwang-tuwa daw si Artie. Nagsalita siya tungkol sa sanggol na para bang iyon lang ang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Ipinangako niyang iparehistro ang sanggol sa kanyang pangalan. Maghanap ng mas malaking apartment. At binanggit pa ang kasal. Ang lahat ng ito ay tila napakatatag. Napaplano. Nakinilabutan ako. Ginawa niya ang lahat ng iyon dati sa akin. Tiningnan ko siya at nakita ko ang sarili ko na nakalarawan sa kanyang nakaraan. Buntis din. Puno ng pag-asa. Hindi alam na ang mismong lalaking nangako sa akin ng langit ay nagtatayo ng impyerno sa likod ko. Si Christine ay wasak. Ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang buong lawak nito. Kailangan pa niyang maintindihan na ang kanyang kwento ay hindi rin totoo. Nainulit lang niya ang parehong script sa iba't ibang babae. Wala akong sinabi. Ipinagdiinan ko lang ang labi ko. Tiningnan ang sahig. At lumunok. Dahil sa kaibuturan. Nakaramdam din ako ng pagkakasala sa hindi ko pagdududa. Sa pagiging tahimik sa napakatagal na panahon. Sa hindi ko pag-alis ng mas maaga. Binuksan ni Christine ang kanyang cellphone. At ipinakita sa akin ang mga kamakailang mensahe mula kay Artie. Sila ay matamis. Mapagmahal. Nagtatalakay ng mga pangalan para sa sanggol. At mga plano para sa pagbalik niya mula sa kanyang business trip. Ang huli ay 3 araw bago siya namatay. Miss you both. Ang nakasulat. Kasama ang isang heart emoji. Umiyak siya nang basahin niya ito ng malakas. Na para bang umaasa pa rin siya ng paliwanag. Isang sagot. Isang bagay na magpapaliwanag sa realidad na ito. Na sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Hinayaan ko siyang umiyak. Wala akong kaaliwan na mayaalok sa kanya. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin ang mga sulat kamay. Mga tiket sa scene. Isang maliit na album na may mga larawan ng mag-asawa. Lahat ng tinanggihan ni Artie na gawin sa akin sa mga nagdaang taon ay itinayo niya kasama ni Christine. Nakakita pa ako ng isang hindi natapos na sulat.
kung saan isinulat niya na ang buhay niya ay nagkaroon lang ng kabuluhan simula nang makilala niya si Christine. Naramdaman ko ang halo-halong galit at kawalan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Ngunit wala akong ginawa. Umupo lang ako doon. Nakatingin sa mga labi ng isang paralel na kwento. Habang unti-unting gumuho ang lahat sa loob ko. Nananatili akong tahimik habang umiiyak si Christine sa harap ko. Nakakapit sa telepono na para bang maaari niya itong ibalik. Hindi ko alam kung paano siya aaliwin. Ako rin. Ay gumugol ng mga gabi sa pag-iyak dahil sa parehong lalaki. Ngunit para sa iba't ibang dahilan. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pagtataksil, kundi ang pamumuhay ng maraming taon sa tabi ng isang tao na hindi nagpakita sa akin kung sino talaga siya. Pakiramdam ko, ang buhay ko ay isang maingat na itinayong facade, kung saan gumanap lang ako sa papel na ibinigay niya sa akin. At ngayon, natutuklasan ko na hindi lang pala ako ang artista sa dula na iyon. Dalawang babae kami na nilinlang ng parehong pangunahing aktor. Wala akong pumatak na luha sa sandaling iyon. Naramdaman kong walang laman. Na para bang wala nang natira sa loob ko na maaaring masira. Sobrang iyak ko ng tahimik noong kasal. Kaya't ngayon, ang natira lang ay balat na pinatigas ng nakasanayan. Ang marinig si Christine na malambing na nagkukwento ng kanyang mga alaala ay nagpunit sa loob ko. Dahil marami sa mga salitang iyon ay pamilyar. Narinig ko rin sila. Matagal na ang nakalipas. Sa parehong tono. Ito ay parang nakikita ko ang nakaraan ko na nakalarawan sa kanyang kasalukuyan. Dalawang kwento na isinulat gamit ang parehong tinta ng panlilinlang. Nang sa wakas ay kumalma siya. Tiningnan niya ako nang may mata na basa pa rin at sinabi. Hindi ko alam na kasal siya. Sumpa. Kung alam ko lang. Hindi ko siya sasamahan. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay hindi pagkakasala. Ito ay hindi paniniwala. Siya rin ay biktima. Kahit na mula sa ibang anggulo. Nagsorry siya sa akin. Na para bang ang kanyang kamangmangan ay isang pagtataksil. Tumango ako ng tahimik. Wala siyang dapat patawarin. Wala kaming kasalanan. Ang naghabi lang ng sapot na ito ay si Artie. Paulit-ulit na sinabi ni Christine ang parehong parirala. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Naramdaman kong gusto ko siyang yakapin. Kahit na maraming halo-halong emosyon pa rin ang naghihiwalay sa amin. Hindi ko siya kinasusuklaman. Sa katotohanan, mas naiintindihan ko siya kaysa sa gusto kong aminin. Mas marami kaming pagkakatulad kaysa sa naisip ko. Pareho naming minahal ang parehong lalaki. Naniniwala na siya ay sa amin. Hindi alam na nagbabahagi kami ng kanyang mga kasinungalingan. Ito ay isang mapait ngunit kakaibang nakakapagpalaya na damdamin. Dahil sa unang pagkakataon, huminto ako sa pakiramdam na nag-iisa sa aking sakit. Gumugol kami ng oras sa pag-uusap. Nang hindi nagtataas ng boses. Nang hindi nag-interrupt sa isa't isa. Hinahayaan lang lumabas ang mga salita kapag handa na ang mga ito. Nakikinig kami sa isa't isa. Na para bang kailangan namin ang isa't isa sa loob ng maraming taon nang hindi namin alam. Wala sa amin ang naghahanap ng pagkakamali sa pagitan namin. Tanging mga sagot lang. Mga piraso ng katotohanan na maaaring punan ang mga puwang ng panlilinlang. Ikinuwento sa akin ni Christine ang kanyang mga takot. Kung paano hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon na gumuho ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang mga taon ng katahimikan ko. Ang pakiramdam na hindi kailanman nabuhay ng totoo. Ito ay isang masakit na pag-uusap. Ngunit kailangan. Nang tumayo ako para umalis, sinamahan niya ako sa pinto. Tiningnan namin ang isa't isa ng tahimik sa loob ng ilang segundo. At nang hindi ito pinaplano, nagyakapan kami. Ito ay isang awkward. Maikli. Ngunit taos pusong yakap. Dalawang babae na sinira ng parehong lalaki.
Nakakita ng kaaliwan sa isang ibinahaging katotohanan. Pumasok ako sa kotse nang masikip ang dibdib at puno ng iniisip ang ulo ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos. Ngunit malinaw sa akin na ayaw ko ng kalagkarin ang mga tanikala ng isang buhay. Na ipinataw sa akin. Panahon na upang isulat ang sarili ko. Sa pagmamaneho pa uwi, hindi ko mapigilang isipin si Christine. Ang kanyang mukhang balisa. Ang kanyang marupok na katawan. Na pinoprotektahan ang anak ng isang lalaki. Na hindi naging tapat sa aming dalawa. Nag-iisa siya. Buntis. Walang resources. Walang pamilya na malapit. Hindi ko siya masyadong kilala. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang malakas na kumikilos. Hindi ko siya maaaring talikuran at magpanggap na hindi siya umiiral. Si Artie ang gumawa ng sitwasyong ito. Hindi siya. At kahit masakit, naramdaman ko ang isang responsibilidad ng tao. Hindi sa kanya, kundi kay Christine at sa bata. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Bumangon ako ng maraming beses. Tumingin sa kisam. At nagbukas ng mga lumang kahon. Naghahanap ng anumang bagay na magbibigay sa akin ng kaaliwan. Hindi ko ito nakita. Ang nakita ko ay isang bagong kalinawan. Hindi ako maaaring umupo lang at hayaan. Na magbayad ang ibang babae ng mga kahihinatnan para sa isang kasinungalingan. Na hindi siya ang nagsimula. Naramdaman ko na sa ilang paraan. Ang pagtulong sa kanya ay nagsisimula ring tulungan ang sarili ko. Hindi na bilang isang asawang niloko. Ngunit bilang isang malayang babae na may kakayahang gumawa ng mga desisyon. Sa unang pagkakataon, nang walang takot o pahintulot, sa wakas ay nagsisimula na akong makinig sa sarili ko. Kinabukasan, nag-impake ako ng ilang bag na may damit ng sanggol na mayroon pa ako mula sa aking pamangkin. Ilang pangunahing grocery. At isang pares ng libro na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ako ni Christine. O kung maunawaan niya ang sinusubukan kong gawin. Ngunit may isang bagay ang nagtulak sa akin na bumalik. Gusto kong malaman niya na hindi siya nag-iisa. Na hindi lahat ng ugnayan sa kanyang buhay ay kailangang markahan ng pag-abandona. Pagdating sa rest house sa Batangas, dahan-dahan akong bumaba ng kotse at kumatok sa pinto. Hindi alam kung ano ang aasahan. Tumagal siya ng ilang segundo para magbukas. Nang makita niya ako, lumaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Na para bang hindi siya makapaniwala na nandoon ako. Ngumiti ako ng mahinahon at ipinakita sa kanya ang mga bag. Wala akong sinabi. Ni siya. Nagkatinginan kami ng tahimik. Hanggang sa tumabi siya para papasukin ako. Tinanggap niya ako ng maihalo-halong pagkalito at pasasalamat. Ang bahay ay mas organisado kaysa noong huli. Ngunit ang kanyang tingin ay tingin pa rin ng isang nawawalang babae. Iniwan ko ang mga bag sa mesa. At sinabi ko sa kanya na hindi siya kailangang magdesisyon ng anuman sa araw na iyon. Bumalik lang ako para samahan siya. At nanatili ako. Sa tanghalian, kaunti lang ang pinag-usapan namin. Ngunit iba ang kapaligiran. May isang bagay na mas malambot sa pagitan namin. Hindi na tense. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko. Kung ano ang naging kasal namin. At sumagot ako ng walang pagpapaganda. Sinabi ko sa kanya kung paano ako natutong tumahimik. Upang maiwasan ang komprontasyon. Kung paano ang kalungkutan ay naging tapat kong kasama. Nakikinig si Christine nang may pansin. May katahimikan na tanging ang mga nakaramdam ng parehong bagay ang mayroon. Tinanong ko siya kung napag-isipan na ba niya kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos manganak, tumingin siya sa baba. Umiling. At sinabi na wala siyang lakas na isipin iyon. Ito ay nang iminungkahi ko na. Tulungan ko siyang maghanap ng isang maliit na kondo unit sa Manila. Malapit sa bahay ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ito isang obligasyon. Na wala akong inaasahan. At ginagawa ko ito.
Dahil naiintindihan ko ang kanyang takot at pagkalito. Sa una, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tinitigan niya ako ng malaki ang mata, na para bang nagsasalita ako ng ibang wika. Pagkatapos, nagtanong siya sa isang mahinang boses. Bakit mo gagawin iyan para sa akin? At sumagot ako ng may katapatan. Dahil wala kang kasalanan. Dahil nasaan ako sa kinatatayuan mo ngayon. At dahil walang nag-abot sa akin noong kailangan ko ito. Isang linggo pagkatapos, nakakita ako ng isang maliit. Ngunit maaliwalas na studio unit sa isang tahimik na kapitbahayan ng Pasig. Hindi ito maluho. Ngunit mayroon itong lahat ng kailangan. Isang maliwanag na kwarto. Isang praktikal na kusina. At isang simpleng banyo. Inayos ko ito nang may mga pangunahing kasangkapan lang. Laging iniisip ang kaginhawaan ni Christine at ng sanggol. Bumili ako ng ilang kurtina. Isang malambot na alpombra. At nag-iwan ng isang bassinet sa silid tulugan na may mga lampin. Kumot. At isang stuffed animal na nagpaalala sa akin ng pag-asa. Nang tumawag ako para sabihin sa kanya na handa na ang apartment. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, nanginginig ang boses niya. Sinabi niya, hindi ko alam kung paano ka pasalamatan para dito. Tinulungan ko siyang lumipat gamit ang kotse ko. Ito ay isang maikling biyahe. Ngunit puno ng emosyon. Tumingin siya sa bintana ng tahimik. Nakakapit sa isang backpack na para bang iyon lang ang pag-aari niya. Pagdating, binuksan niya ang pinto ng studio at naglakad sa espasyo ng walang salita. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaling siya sa akin nang mailuha sa kanyang mga mata at niyakap ako. Ito ay isang tunay na yakap. Isang yakap na hindi kailangan ng paliwanag. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na nang hindi ito pinaplano. Nagsisimula kami ng isang bagong bagay. Hindi isang pilit na pagkakaibigan. Ngunit isang matapat na partnership sa pagitan ng dalawang nasugatan na babae. Na nagpasya na huwag nang manahimik. Hindi nagtagal. Dumating ang unang nakalalasong komento. Ito ay nagmula kay Bernadette, ang kapatid ni Artie, na tumawag sa akin isang hapon para lang sabihin na nahihiya siya sa akin. Sinusira mo ang alaala ng asawa mo. Sabi niya sa isang malamig na boses. Na para bang isa akong taksil. Nagsalita siya tungkol sa pamilya. Tungkol sa sasabihin ng mga tao. Tungkol sa nakakahiya na paglapit sa kabilang babae. Hindi ako nagulat. Si Bernadette ay laging mas tapat sa hitsura kaysa sa katotohanan. Sumagot ako ng simple. Gawin mo ang kailangan mong gawin. At ibinaba ang telepono ng walang pakiramdam na nagkasala. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ipapaliwanag ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, nanahimik ako upang mapanatili ang kapayapaan. Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Upang hindi maging abala. Ngunit ngayon, naunawaan ko na ang katahimikan ay nakasira lang sa akin. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking mga desisyon sa mga tao. Hindi kailanman nakaranas ng pinagdaanan ko. Si Christine ay hindi ko kaaway. Karibal. O parusa. Siya ang resulta ng isang kasinungalingan na hindi ko sinasadyang naging bahagi. Ang pagtulong sa kanya ay hindi isang paghamon. Ito ay isang paraan ng paglabag sa siklo. At kung nakakagulo iyon sa iba, matututo silang mamuhay dito. Tulad na natutunan kong mamuhay sa kanilang mga paghusga. Pagkatapos kong ayusin si Christine sa kondo, gumawa ako ng matatag na desisyon na ibenta ang rest house sa Batangas. Ayaw ko nang tumapak doon. Ang lugar na iyon ay puno ng mga sekreto. Kasinungalingan. At katahimikan na masyadong mabigat. Hindi na ito pag-aari ko emosyonal. Kahit na ang titulo ay nagsasabing iba. Nakipag-ugnayan ako sa isang realtor. Ibinigay ang mga susi. At nilagdaan ang mga dokumento ng hindi lumingon.
Ito ay parang pagsasara ng isang pinto na nagbigay sakit sa akin sa loob ng maraming taon. Nang hindi ko alam. At sa pagsasara nito, naramdaman kong sa wakas ay makahinga na ako. Wala akong sinabi kay Christine hanggang sa matapos ang pagbebenta. Ayaw kong isipin niya na ginagawa ko ito para sa kanya. O dahil sa natuklasan ko. Ginagawa ko ito para sa akin. Dahil kailangan kong bitawan ang pasanin na iyon. Nang sabihin ko sa kanya, tiningnan niya ako ng tahimik at sinabi, "Mas matapang ka kaysa sa alam mo." Hindi ko alam kung paano sumagot. Ngunit nanatili sa akin ang kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, wala akong naramdamang nostalgia o galit. Tanging isang kakaibang kapayapaan. Na para bang nabawi ko sa wakas ang isang bahagi ng sarili ko na akala ko ay nawawala. Dahan-dahan, nagsimula kaming bumuo ni Christine ng isang ugnayan. Nahigit pa sa mga pangyayari na nag-ugnay sa amin. Hindi kami nag-uusap araw-araw. Ngunit naroroon kami para sa isa't isa kapag kailangan namin. Sinamahan ko siya sa ilang ultrasound. Tinulungan siyang mag-ayos ng mga papel sa insurance. At sinamahan siyang kunin ang isang duyan na ibinigay ng isang kapitbahay. Hindi siya humingi ng anuman. Ngunit tinanggap niya ang tulong ko ng maihalong pasasalamat at hiya. Na alam ko ring mabuti. Ang makita siyang bata at wasak ay nagpasakit sa akin. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa empasya. Nagkaroon ako ng mas maraming taon upang patigasin ang sarili ko. Siya. Wala. Isang araw. Nakita ko siyang umiiyak sa pinto ng kanyang kondo unit. Dahil hindi niya kayang buhatin ang bigat ng kanyang mga grocery bag. Hindi ako nag-atubiling kunin ang kanyang mga susi at dalhin ang lahat pataas. Nang hindi nagsasalita, ang kilos na iyon ay parang isang lamat na nagbukas sa pagitan namin. At mula noon, ang aming relasyon ay huminto sa pagiging paminsan-minsang tulong. At naging tunay na samahan. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang mga takot. At naintindihan ko sila nang hindi na niya kailangang ipaliwanag. Nagsimula kaming mag-usap ng natural. Nang walang formalidad. Na para bang sa ilang paraan. Pinag-isa kami ng buhay. Hindi lang sa pamamagitan ng sakit. Kundi para sa isang pangalawang pagkakataon. Nang araw na manganak siya, tinawagan niya ako ng 6:00 ng umaga. Nagkaroon siya ng consistent contractions. At hindi niya alam kung sino pa ang tatawagan. Nagbihis ako ng mabilis. Kinuha ang bag na inimpak namin ng magkasama ilang linggo na ang nakalipas. At dinala siya sa ospital. Nanlalamig ang aking mga kamay sa kaba. Sa loob ng maraming oras, nanatili ako sa tabi niya. Huminga kasama niya. Hinawakan ang kanyang kamay. At pinakalma siya kapag dinadaig siya ng takot. Pinanood ko siyang masira sa sakit at pagkatapos ay bumalik sa sarili ng may lakas. At nang sa wakas ay isinilang ang sanggol. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang matinding lambing. Na para bang bahagi ko rin siya. Umiyak si Christine sa emosyon. At niyakap ko siya. Umusbong ang puso ko. Ang bata ay maganda. Tahimik. May malalaking mata na nakabukas. Na para bang naunawaan ang lahat ng nangyayari. Hiningi niya akong hawakan siya. At habang ginagawa ko, may isang bagay sa loob ko ang nabawasan. Hindi siya apo ko o anak ko. Ngunit ang sanggol na ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong bagay. Isang malinis na bagay. Kinakatawan niya ang katapusan ng isang kasinungalingan at ang simula ng isang naiibang kwento. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na wala ng kapangyarihan sa akin si Artie. Ang kanyang pinakadakilang pamana ay hindi ang pinsala, kundi ang buhay na tinulungan kong dalhin sa mundo. Ilang linggo pagkatapos, nagsimula akong mag-therapy. Hindi ko ito ginawa dahil inakala kong may sakit ako, kundi dahil gusto kong intindihin kung bakit ko pinayagan ang napakaraming bagay. Sa loob ng napakaraming taon,
Ang bawat sesyon ay parang pagbubukas ng isang nakaselyong kahon sa loob ko. Natuklasan ko ang mga sugat na nanormalize ko. Mga pagsuko na ikinubli ko bilang maturity. At mga katahimikan na napagkamalan kong kapayapaan. Hindi madali ang harapin ang lahat. Ngunit naramdaman kong kailangan kong gawin ito kung gusto ko talagang buuin ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, ayaw ko nang bumalik sa pagiging parehong tao. Gusto kong maging ako. Nang walang maskara. Nang walang takot. Nang walang pagkakasala. Nagsimula akong magsulat sa isang notebook ng mga bagay na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin ng malakas. Naalala ko ang mga sandaling binura ko. Mga tingin na nagpasakit sa akin. At mga salita na mabigat pa rin sa akin. Umiyak ako ng ilang gabi. Ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Kundi dahil sa paglaya. Masakit ang paggaling. Ngunit iba ang sakit. Ito ay isang malinis na sakit. Nang walang pagkakasala. Hindi na ako hawak ng nakaraan ng may parehong lakas. Natututo akong bitawan ito. Hindi para kalimutan. Kundi para hindi na hayaang tukuyin ako nito. Isang araw. Inirekomenda ng therapist ko ang isang women's support group. Na nagmi-meet tuwing Huwebes ng hapon sa community center. Nag-atubili akong pumunta. Naramdaman kong hindi ako nabibilang doon. Na para bang hindi ito para sa akin. Ngunit nanalo ang kuryosidad. At pumasok ako sa isang silid na puno ng mga babae sa lahat ng edad. Lahat ay may sirang bagay sa loob. Nagbahagi kami ng mga kwento. Katahimikan. Luha. At higit sa lahat, pag-unawa. Doon. Walang naghusga. Walang nag-interrupt. At walang nakikipagkumpetensya para magkaroon ng pinakamasamang sugat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong nabibilang ako. Nagsimula akong magsalita ng dahan-dahan. Sa maikling pangungusap, sinusukat ang bawat salita sa una. Natakot akong walang makakaintindi sa pinagdaanan ko. Ngunit natuklasan ko agad na marami sa kanila ang dumaan sa katulad. O mas masahol na sitwasyon. Hindi ako baliw o nag-o-overreact. O mahina. Ako ay isang babae lang na nakaligtas sa abot ng kanyang makakaya. Sa isang kapaligiran na hindi nagpapahintulot sa kanyang umunlad. Ang mga hapon na iyon ay naging aking santuwaryo. Umalis ako na pakiramdam ko ay mas magaan. Mas malakas. At mas malinaw. At unti-unti. Nagsimula akong buuin ang sarili ko mula sa isang bagong pundasyon. Ang katotohanan. Isang hapon. Pagkatapos ng isa sa mga pagpupulong na iyon. Umupo ako sa isang bench para uminom ng kape na binili ko. Pagod ako. Ngunit kalmado. Tinatamasa ang katahimikan. Ito ay nang lumapit sa akin si Ramon de la Cruz. Isang lalaking may sukat na boses at tahimik na tingin. Napaalis din sa sentro. Nagtatanong siya kung maaari siyang umupo. Nag-usap kami sandali tungkol sa panahon. Mga libro. At kung gaano kahirap ang magsimulang muli. Sinabi niya sa akin na balo siya sa loob ng 3 taon. Na nagte-therapy din siya. At hirap pa rin siyang matulog sa gabi. Walang intensyon na lumandi. Tanging presensya lang. Sa loob ng ilang linggo. Nagkikita kami sa parehong bench. Minsan nag-uusap kami. Minsan nagbabahagi lang kami ng katahimikan. Hindi siya humingi ng numero ko. Gumawa ng anumang pangako. O sumubok na pilitin ang sarili sa buhay ko. Ang kanyang kalmadong paraan ang nagpababa sa aking depensa. Hindi ako naghahanap ng kahit sino. Ngunit hindi ko rin isinasara ang pinto. Sa tabi niya, hindi ko naramdaman na kailangan kong magpaliwanag o bigyang katwiran ang sarili ko. Nakikinig siya ng may paggalang. Nang hindi sumusubok na ayusin ako. Nang hindi hinuhusgahan ang nakaraan ko. At para sa akin, iyon ay sapat na. Sa piling ni Ramon,
Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi kailangang masakit para maging totoo. Na ang isang banayad na hawak ay maaaring magpagaling ng higit pa sa isa. 000 walang laman na salita. At na ang pang-araw-araw na paggalang ay mas mahalaga kaysa sa malalaking pangako. Hindi niya sinubukan na iligtas ako. Palitan ang nawala ko. O umuko pa ng espasyo na hindi sa kanya. Nanatili lang siya ng may pasensya. Nang may lambing. Nang may paraan ng pagiging na walang hinihingi. Sinusuportahan niya ako sa aking mga pagdududa. At hinihikayat niya akong magtiwala ng walang pressure. At dahan-dahan, nagsimula kong buksan ang mundo ko sa kanya. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Walang fireworks o malalaking kilos. Ngunit may mga tingin na nagsasabi ng lahat. Ibinahaging kape. At tahimik na paglalakad sa parke. Ito ay isang pag-ibig na hindi dumating para punan ang mga butas, kundi para maglakad kasama ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na mawala ang sarili ko sa ibang tao. Patuloy akong nag-therapy. Patuloy kong itinatayo ang sarili ko. Ngunit ngayon, ginagawa ko ito ng may kasama. Ipinapaalala sa akin ni Ramon na ang nakaraan ay hindi tumutukoy kung ano ang nararapat sa akin. At na pagkatapos ng kaguluhan, maaari ring magkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakamanhid, kundi yumayakap. At iyon ay bago sa akin. Nang mag-propose sa akin si Ramon, hindi niya ito ginawa na nakaluhod o may inihandang talumpati. Ito ay isang ordinaryong hapon. Habang nagwawalis kami ng mga dahon sa bakuran, tiningnan niya ako ng malambing at sinabi, "Maaari nating gawin itong mas permanente. Kung gusto mo." Hindi ako sumagot agad. Umiti lang ako. Dahil sa kaibuturan. Alam ko na. Nag-organisa kami ng isang simpleng seremonya sa isang maliit na hardin sa likod bahay. Napapalibutan lang ng ilang tao. Ngunit lahat sila ay mahalaga. Walang malakas na musika o mamahaling damit. Tanging katotohanan lang. Puting bulaklak. At isang tahimik na pangako na alagaan ang isa't isa ng walang pananakit. Si Christine at ang kanyang anak ay nandoon. Nakaupo sa harap na hilera bilang bahagi ng aking bagong kwento. Nang makita ko siya na may bata sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang pagkumpleto ng bilog. Ang sanggol na ito, na ipinanganak mula sa isang kasinungalingan, ay lumalaki ngayon na napapalibutan ng pagmamahal, paggalang, at tunay na presensya. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Christine sa pagtatapos ng seremonya. At pinasalamatan siya sa kanyang presensya. Pinanood ko siya ng tahimik. Naantig. Alam na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Artie. Ang kasal na iyon ay hindi isang fairy tale ending. Ito ay isang sinasadya at malay na simula. Nang walang multo. Nang walang maskara. Hindi pinagaling ng pag-ibig ang aking mga sugat. Ngunit tinulungan ako nito na huwag magdugo ng mag-isa. At iyon ay higit pa sa sapat para sa akin. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon kami ng 2 pang anak. Isang babae na may malakas na personalidad at isang matamis, mapagmasid na lalaki. Ang makita silang lumaki sa isang kapaligiran, kung saan ang pag-ibig ay hindi nakakondisyon sa takot, ay ang pinakadakilang tagumpay ko. Hindi ako naghahanap ng perpekto. Tanging kapayapaan, balanse, at katotohanan. Nanatili si Christine sa aming buhay. Nakatira siya ilang bloke lang ang layo. At madalas kaming nagkikita. Naglalaro ang aming mga anak ng magkasama. Lumalaki na parang magpinsan. Nang walang parehong apelyido. Ngunit may ugnayan na mas matibay kaysa sa dugo. Hindi ko na nararamdaman ang patuloy na pagkabalisa na kailangan kong pasayahin. O ang pangangailangan na bigyang katwiran ang bawat desisyon. Natuto akong pumili ng walang takot. Minsan, kapag nakikita ko silang tumatakbo sa sala, o tumatawa ng malakas sa bakuran,
Iniisip ko ang lahat ng nagastos ko para makarating doon. Hindi ito madaling daan. O mabilis. O walang sakit. Ngunit ito ay sa akin. Ang bawat hakbang na ginawa ko. Kahit na ang mga hindi maganda, ay nagpalayo sa akin sa isang buhay na ipinataw sa akin. At nagpalapit sa isang buhay na pinili ko. Hindi na ako ang babaeng tumahimik upang maiwasan ang gulo. Ngayon, ako ay isang ina, isang partner, isang kaibigan, ang may-ari ng sarili kong kwento. At kahit na may mga peklat ako, hindi ko na ito ikinahihiya. Sila ang mapa ng lahat ng nakaligtas ako. Minsan, sa tahimik na gabi, iniisip ko si Artie. Hindi nang may galit o nostalgia, kundi nang may malamig na distansya na hindi na masakit. Naging bahagi siya ng buhay ko. Ngunit hindi niya ito tinutukoy. Nagsinungaling siya sa akin. Nagsinungaling siya sa amin. At nag-iwan siya ng bakas ng sakit na tumagal ng maraming taon upang mawala. Ngunit siya rin, nang hindi sinasadya, ay nagtulak sa akin patungo sa kalayaan na hindi ko kailanman naisip. Ang pagpapatawad sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbibigay katwiran sa kanyang ginawa, kundi ang pagpapaalam sa hindi ko na gustong dalhin. Ito ang aking paraan ng paglaya mula sa anino na iyon, at paglalakad patungo sa sarili kong liwanag. Ngayon, alam ko kung ano ang mabuhay ng walang takot, ng walang pagkukunwari, ng walang pangangailangan na magkasya sa molde ng iba. Ang bahay ko ay amoy sariwang tinapay, bukas na libro, at taos-pusong tawa. Hindi ko kailangan ng malalaking bagay para maramdaman na buo ako. Kailangan ko lang ng kapayapaan. Huminto ako sa paghahanap ng pag-apruba sa mata ng iba. Dahil natuto akong kilalanin ang sarili ko sa salamin. Ito ako. Si Elia. Ang babaeng hindi nakikita sa loob ng maraming taon. At ngayon ay nagniningning ng walang pahintulot. At kung may natutunan ako sa buong paglalakbay na ito, iyon ay sulit ang mabuhay. Kahit masakit sa una. Kahit magastos. Kahit kailangan mong magsimulang muli mula sa zero. Sana ay nagbigay inspirasyon sa iyo ang kwento ko. Kung ikaw ay dumaan sa isang pagsubok at natagpuan mo ang iyong lakas, ibahagi ito sa amin. Gumamit ng lakas nilya sa comments at ikwento mo ang iyong aral. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pagpindot ng super thanks button para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta.